Pag-usapan natin itong statement ni Amy Marcos. Grabe po ang mga sinasabi ngayon ni Amy Marcos. Talagang naawa na po sa mga Duterte kasi laging kasama mga kababayan si Sara Duterte. Kaya kung gaano kasama ng ugali ni Sara Duterte, namana na ni Amy Marcos. Harap-harapan na po, lantaran na sinisira ni Amy Marcos. O ito pa yung sinabi niya, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang-agrikultura o at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon. Yan sum-sum sa trabaho, pati si Martin Romualdez na pinsan po ninyo. Kaya galit na galit kayo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Pag-usapan natin itong statement ni Amy Marcos. Grabe po ang mga sinasabi ngayon ni Amy Marcos. Talagang naawa na po sa mga Duterte kasi laging kasama mga kababayan si Sara Duterte. Kaya kung gaano kasama ng ugali ni Sara Duterte, namana na ni Amy Marcos. Walang tigil po sa paninira sa kanyang kapatid, sa administrasyon ng kanyang kapatid, si Amy Marcos. Yan po yung sabi niya kahapon. Ang mga barangay ang tunay na muka ng pamalaan sa mata ng karaniwang Pilipino. Nakikita, nararamdaman at inaasahan sa araw-araw. Pero ang malinaw, wala nang pakialam ang administrasyong ito sa ordinaryong mamamayan. Laging kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga mamamayang Filipino. Nung 4 days ago, ito pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba to? Mamaya i-replay ko to sa inyo, mga kababayan. President Marcos Jr. leads the ceremonial turnover of 229 newly procured operations in the maintenance equipment and vehicle under the third tranche of the National Irrigation Administration's refleeting program at Barangay Wawa, Taguig City on June 2, 2025. Wala na pong aros pa ngayong ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati si Lisa Marcos, mga kababayan, grabe ang pagkaingit ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Harap-harapan na po, lantaran na sinisira ni Amy Marcos. O ito pa yung sinabi niya, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang-agrikultura o pagkain. Hanggang sa gabinete lang ang lahat. Puro drawing lang. Kita ninyo? Hindi niya kasi tinitingnan yung mga pinapublish ng Presidential Communications Office. Hoy, Amy Marcos, tingin-tingin naman. Isi-search mo lang yung mga publications ng Presidential Communications Office. Nandun lahat yung mga ginagawa ng kapatid mo. Lagi naming binabalita. Kasi wala ka na pong bukang bibig at nasa isip at kasama kundi si Sara Duterte. Lumakwat sa kayo papuntang Dahig kasama si Sara Duterte, si Baste. Nandun kayo. Sino pa yung kasama doon? Si Marcoleta, si Robin Padilla, si Atty. Harry Roque, dati nandan doon. Pero malapit na pong kalad ka rin. May banta na siya, Tutugisin na niya lahat ng mga wanted persons. Priority si Bantag at saka si Harry Roque kasi mga high profile. Sabi po ni General Torre. Tugaling pa lang kayo doon. Hindi na ninyo, Amy Marcos, nakikita kung anong ginagawa ng kapatid po ninyo. Kasi busy kayo sa paglakwat sa with Sara Duterte. Si Sara Duterte ang walang ginagawa. 10 days, nandun. Kauwi pa lang, kahapon, si Sara Duterte. You see? Habang sumusweldo sa ating bayan, wala man ginagawa, manggulo. At kasama ka doon. Grabe na po ang hatred ninyo sa iyong kapatid. Bulag na bulag kayo. Sabagay, binubulag talaga, nakakabulag ang hatred po. Yan sabi ni Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo. Hatred is blind, rage carries you away, and he who pours out vengeance runs the risk of testing a bitter draught. Yan ang nangyayari sa kaibigan mong si Sara dahil sa kanyang hatred. Patong-patong na kaso. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, palibasa kapatid po kayo,
nakakatandang kapatid, hindi man kayo pinapatulan, tahimik lang yung ating Pangulo sa mga paninira po ninyo, Amy Marcos. Imagine, sasabihin mo, walang ginagawa, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang-agrikultura o pagkain, hanggang sa kabinete lang ang lahat, puro drawing lang. Ang dami na pong kinabang sa programa ng inyong kapatid. At ang latest, yung ginawang distribution ng mga heavy equipment. Lahat lang kasi masasama ang nakikita po ninyo kasi ang lagi ninyong kasama, yung kampo ng kasamaan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. At ang sobrang hatred po, talagang nakakabulag. Sabi yan ni Alexandre Dumas, galit ka lagi, hindi ka na makakakita ng mabuti pa, lahat na masama sa'yo. Hindi kami nagtataka kung bakit ang sama-sama na ng tingin ninyo po sa sarili ninyong pamilya, sarili mong kapatid. At ang bago mo ng brother, si Baste, saka si Sara Duterte, edi magsama-sama kayo. Choice mo yan. Tanda ka na. O ito yung ating Pangulo, busy sa pag-asikaso, mga kababayan sa ating mga mamamayang Filipino. Administrator Engineer Eddie Gillian, magsiupo po tayo. Taguig Pateros, 1st District Representative, Representative Ricardo Cruz Jr. Other members of the House of Representatives, Taguig City Mayor Maria Lani Cayetano, the officers and employees of the National Irrigation Association Administration, irrigators, as the most important, ito yung pinakamahalaga na bisita natin ngayon, ang mga irrigators associations at farmers beneficiaries na tatanggap ng sila ang gagamit nito ng ating mga bagong mga gamit, mga makinarya. My fellow workers in government, our full partners in development, in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nasaksihan natin ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas pataas ang kita ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit na ito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Napakahalaga ng refleeting program na NIA, lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan, at pabago-bago. At hindi malaman kung ano, dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Lahat po ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Kaya atin tinututukan ang kahandaan sa anumang hamon ng kalikasan, tagtuyot man o tag-ulan. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Kaya po, ang hiling ko sa lahat ng kawani ng NIA, ingatan, alagaan, at gamitin ninyo ang mga sasakyan at pasilidad ng wasto. Saksi ako sa inyong sipag at paglilingkod sa ating mga magsasaka. Ngunit, hiling ko sa inyo na pag-igtingin pa ang inyong pagsisilbi. Makinig sa kanilang mga hinain. Huwag antayin na sila ay lumapit sa inyo. Kayo na ang umikot sa ating mga magsasaka. Pabilisin na ang tugon sa kanilang problema. At higit sa lahat, maglingkod ng tapat. Huwag natin sasayangin ang tiwalang pinagkaloob sa atin ng taong bayan. Para naman sa ating mga magsasaka, hindi namin matutumbasan ang inyong naging sakripisyo. Ngunit, sa bawat programa na aming ginagawa para sa inyo, naway madama ninyo
ang aming pagsuporta at pagpapahalaga sa lahat ng ating mga magsasaka. Kayo po, aming mahal na magsasaka, ang isa sa mga haligi ng ating bansa. Kayo ang bumubuhay sa sambayan ng Pilipino. Dama at batid po namin ang inyong hirap at sakripisyo. Ika nga, ay magtanim ay hindi biro. Kahit may mga makinarya, kailangan pa rin ng magsisipag ng kamay at matitibay na puso ng mga magsasaka. Buong puso po ang pasalamat namin sa inyo. At hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti sa anyong mga kinabukasan. Naniniwala ako na sa ating pagkakaisa, matutupad ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Muli, napakaraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Tapos gano'n ang sasabihin ni Amy Marcos. Kayo yung mga walang ginagawa eh. Nag-ikot lang kayo yung kampanya. Yung ating Pangulo, ikot ng ikot. Walang tigil sa pag-iikot, pagtatrabaho. Imagine, sabihin mo, puro drawing lang. Lagi mo kasing kasama si Sara Duterte na walang kwento, kundi yung manira sa kapatid mo. Tuwang-tuwa ka pa. Anong klase kang kapatid? Ito yung resulta ng pagsisipag ng ating Pangulo. May 2025, 1.3% yung inflation. Bumaba yung inflation mga kababayan sa 1.3% ngayong May 2025. Noong May from 3.9% noong 2024. Tapos 1.4% yung 2025. Pababa ng pababa po ang inflation rate. Pamura ng pamura yung bilihin. Pati nga yung bigas 20 pesos na lang. At sabi ni Martin Romualdez, yung 20 pesos na bigas institutionalize na daw niya. Yan sub-sub sa trabaho, pati si Martin Romualdez na pinsan po ninyo. Kaya galit na galit kayo. Romualdez eyes legislation to make 20 pesos per kilo rice sustainable. Yan sabi sa report ng GMA. Romualdez does announce after he met with Agriculture Secretary Francisco Kiko Chulaurel, a Junior and Agriculture Undersecretary Alvin Jan Balagbag, assuring support for priority measures that the Department of Agriculture deemed essential. These include proposed amendments to the rice tariffication law by restoring key regulatory powers to the National Food Authority to stabilize prices and protect local production, Livestock Development and Competitiveness Act, Philippine Corn Industry Development Act, Onion Research Center, amendments to Republic Act 7308 or the Seed Industry Development Act of 1992, and amendments to the Local Government Code to strengthen agricultural extension services at the LGU level. Lahat pagpapabuti sa ating kabuhayan, lalo na ng ating mga magsasaka, ang ginagawa ng ating Pangulo, suportado ng pinsan po ninyo na si Martin. Pero kayo, ang sinusuporta ninyo, si Sara Duterte na walang ginawa, siraan yung ating Pangulo, pero siya wala mang ginagawa. Wala mang mabuting contribution, kundi yung paglustay. Kaya nga po, na-impeach siya. Pagkatapos, nandun kayo para suportahan yung gustong mangyari ni Bato de la Rosa na hindi na matuloy yung impeachment trial. Ngayon, nag-intriga pa si Amy. Amy Marcos, PBBM Senate allies also keen on dismissing BP Sara's impeachment draft in your dreams. Yung mga kalyado nga ninyo, si Alan Peter Cayetano, si Win Gatchalian, si JBR Sito, nagsalita na. Ang sabi nila, dapat i-diretso ang impeachment trial. Baliktad yung sinasabi ninyo. Nagsalita na. Lahat propaganda ang mga sinasabi po ninyo, Amy Marcos. Wala na kayong pagkakaiba sa mga Duterte. Buti pa si pinsan ninyo, si Martin Romualdez. Tulad ng ating Pangulo, sige lang ang trabaho. Yan These are not just bills. They are blueprints for lasting change. I will personally sponsor these measures to institutionalize President Marcos' vision of affordable rice for all and stronger support for our farmers.
Legislation is the strongest tool. We have to make this program permanent. Sisiguruhin natin na may 20 pesos per kilong bigas sa merkado para sa mga nangangailangan. We will build a system where affordable rice is not a seasonal miracle but a daily reality. Ingit na ingit kayo kasi malamang sa malamang si Martin Romualdez ang successor ng ating Pangulo i-endorse. Dapat naman na si Martin ang maging successor. Kasi si Martin hindi sumasali sa mga politika, mga pamumulitika ninyo. Kaya diretso lang siya sa pagtatrabaho at ang mga legislation ay para sa mga mahihirap, para umangat ang ating kabuhayan, lalo na ng ating mga farmers. Ano ka ngayon, Amy Marcos? O di ba yung paninira mo? Durog agad? Huwag kami, Amy Marcos. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.